Meron din kayo maririnig sa mga artist na katulad ko na sinasabihan kami na, yan si Marius, sell out na yan nag-sell out na siya. Well, I would say na I did not sell out. Pero, I would actually prefer the term sold out. So, Marius Black isn't a sellout. Marius Black has sold out. Or, Marius Black is not a sellout, but Marius Black has sold out his works. Diba? Kasi pag sinabi mong sell out, you're producing what you don't like, or painting what you don't really believe in, or what you don't really want to do, and getting paid for it. Kumbaga, yung mga sell out, sila yung, sige, gagawin ko na lang to, malaki naman bayad, sige nga, pipinta ko na lang to, ito na kasi yun. Pero ayaw mong ginagawa mo, hindi mo talaga pinapaniwalaan, ayaw mo talaga, pero napipilitan ka, and that is a sell out. Yung parang, ito kasi uso ngayon, yung nagsasayaw ng mga rabbit okay. Ito yung nasa Instagram ngayon, yung mga cute na mukhang kamukha ni Belle Delphine yung mukha So, kung yun ang uso ngayon, tapos nakikiuso ka, yun yung selling out, diba? Kasi ito uso ngayon, gagawin ko na lang, diba? Pero yung sold out means nabenta lahat ng artworks mo sa isang show or event, not because you were a sell out, but because people really like what you made, and you as well really like what you made, and it comes out in your art, that's why they buy it, diba? So, ibig sabihin nung sold out, like one time na sold out yung artworks ko sa isang event, sobrang saya nun, and I never expected that, pero pucha, binili ng isang buyer lahat, biling ko na lahat yung pusa mo, sabi niya, gano'n, parang sabi nung yung buyer, parang, okay, magkano, tinitingnan niya yung mga pusa sa Toycon yun na naka-display, 12 yun, na naka-display, sabi niya, magkano lahat to, sabi niya. Akala ko ang tinatanong niya yung mga prints. Sabi ko, ano po yan 300. Hindi, ito. So, parang gano'n sinasabi niya. Yung ano pala, yung tuturo niya, yung paintings na actual. Tapos, lahat po yan, sir? Sabi, magkano lahat to? Bibili niyo? Parang ako, bilhin ko lahat. Okay. Iba-iba po yung price. Sige, bigyan mo ko ng price para sa lahat. Parang i-total ko doon. Kasi iba doon, nagpa-price range ng may 8,000, may 12,000, may 16,000, may 25,000 bawat isa. So, iba-iba yung price. So, sabi ko, sir, teka lang, i-compute muna namin. So, kinumpute namin, mabot ng, malaki, kasi 12 yun Binili niya lahat isang bagsak, binigyan niya ako ng cheque kinabukasan after ko ibigay sa kanya yung price. Sobrang, I will not forget that moment. Sold out. Yun yung sold out. Hindi ako sell out, na sold out ako. Okay? Yun yung difference. So, huwag kayong mag-aim na mag-sell out, aim to be sold out. Gumawa kayo ng art na sobrang gusto nyo and can be appreciated by others, can be understood by others, kahit medyo parang you're making an inside joke about that artwork, ganyan. Gawin nyo lahat ng best nyo para sa isang artwork and people will see it and those people would understand na, ang galing nito, ang galing ng ginaisip niya, ang talino nito, which is yun nga yung sinabi nung buyer, nung binili niya yung mga cuts, sabi niya, ang galing mo, ang talino mo, ginawa mo to. Kaya niya binili. Kaya niya binili lahat, isang bagsak. Walang kurap binili niya, guys. So, you always have to be doing your best with your art para bilhin nila. Or kahit isa lang man mabenta mo, or kahit mabenta mo all of it, or kahit mapakyaw halos yung exhibit mo, like what I had with sa Bandcamp Museum, halos maubos yung work ko. May pumakyaw din ng artworks ko dun. Hindi man ako sold out, may mga natirang ibang pieces. Pero, oh my God, sobrang laki rin ng kinita namin dun. Kasi nga, you are making great artworks, di ba? Hindi ka nag-sell out, you're just making art, di ba? And yun nga, hindi rin money yung nasa isip ko kasi I never thought mabibenta ko yun. I make the artwork and binigyan ko ng appropriate pricing, hindi yung sobrang mahal. So, yung nakakita yung buyer nun, na medyo kilala ring tao, na may pera din siya, nakita niya yung mga piyesa ko sa Bandcamp Museum, sabi ko, bilhin ko na to, ito. Ano lang lalaking painting nun. So, siya yung nakabili ng Bloom & Treat na painting ko, if you didn't know. So, parang, isa lang yun sa nabili niya, kasi ang dami niyang binili pang malaking pieces. And magkakaano lahat yun, doble pa yung price nun kumpara sa artist price. Kasi gallery price niya binili. So, I'm just saying na, hindi ko iniisip yung money while I'm making the art, pero after I made the art, pinresyon ko ng tama, pinresyon ko ng tapat, pinresyon ko ng appropriately, dinoble ng gallery, binili pa rin, guys. So, what I'm saying is, you can still think of money
maybe after. Pero at the same time, naisip ko pa rin naman yung taong bibili nun or taong makaka-appreciate. Kasi subok ko na yung theme naman nila OQA na nagigets siya ng tao. So, yun yung hinanda ko dun sa Bandcamp Museum. And yun yung nabili. So, ganun lang guys. 'Di ba? Parang yung dati kong iniisip na ako na not into selling my art, yung ayoko ng pera. Kasi dati pag sinabihan ako, bakit walang price yung mga painting natin? Ang sasabihin ko, kasi hindi naman natin goal mag-exhibit ng bibilin lang. We're just trying to send out a message na ang pera hindi nakaka-apekto sa art natin. Talagang ganun ako dati magsalita at mag-isip about pera and art. And I would be the first one to admit right now na mali yun. Hindi dapat ganun. Dapat pag sumali kayo ng exhibit, meron kayong precious in mind at talagang binibenta nyo yun. Kaya nga may mga ibang show na, libre lang to, parang exchange swap lang to, exhibit na to. Naku, ayoko lang sumali dyan. Kasi hindi na tayo bata, hindi na tayo nagloloko dito na professional artist na tayo. Dapat we are making art just because we want to sell art. Pero hindi rin masama yun. I mean, pwede nyo pa rin gawin yun, yung exchange art kayo. Wala rin masama doon. I'm just saying na hindi kasi lahat ng tao have the luxury to be able to participate in some kind of an event na like that, na pwedeng exchange art lang. Kasi yung ibang tao nakaasa dun sa ginagawa nilang artwork para mabenta yun, para may pangbili kami ng gatas ng anak namin. Alam mo yun? So, hindi lahat ng tao can afford to do something like that. Kung bata ka pa, kung nasa, or mayaman ka ng artist, I guess pwede, you can afford to do that. Pero hindi lahat ng tao would risk an artwork for free from them na pinaghirapan lang, tapos ang mapapalit lang baguhang artist na wala namang kwenta yung artwork. I'm just gonna say it directly, na hindi rin lahat ng artist magaling. Therefore, hindi rin worth it yung ganun. So, I'm saying na hindi maganda na hindi ka nag-iisip na mapunta sa tamang tao yung gawa mo kasi pinipresyohan mo ng mali, ayaw mong ibenta, ayaw mo talagang mabili siya. Naglolokohan lang ba tayo dito or gusto nating maging successful na artist, di ba? I guess yung latter, yung gusto natin talaga maging successful na artist. That's why we're trying to at least make the best artwork, present it the best way we can, frame it, make it presentable, make ourselves presentable, have a write-up, diba? Paayusin nyo yung resume nyo pag nag-submit kayo sa gallery. Lahat na gawin nyo ng matino kasi otherwise, hindi kayo makakabenta ng artwork. Pag tinanong sino ba tong artist na, tapos hindi ka kilala ng gallery, diba? Hindi ka rin mabibenta, hindi ka mabibigyan. Although, lahat ng sinasabi ko, there's also always an exception to the rule. So, hindi rin 100% pero, why risk it? Diba? Hindi gawin mo na lang yung tama para at least hindi ka masyadong pa-special na artist, diba? So, just make your art presentable, beautiful, and also affordable in some ways. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang.